Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At eto nga mga kababayan, Senator Joel Villanueva binulgar baho ni Zaldico, patong-patong na kaso na isampa sa hukuman. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Politics Showbiz PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Pero bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito mga kababayan, ito may i-share lang po ako sa inyo. Ito nga po si Vice President Sara Duterte, 'di ba? Ito nagsilabasan na ngayon yung baho ni Zaldico dahil po dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na dalawa lang ang humahawak ng budget mga kababayan, itong si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Nako, ayan po ang totoo, sabi ni VP Sara. Pero ito, nagbigay po ng komento itong si Zaldico mga kababayan. Ito po ang sinasabi niya. Ito, pakita ko po sa inyo At ito, hindi po totoo yan kung nagagawa niya po yan sa Davao sa confidential fund na lustayin in 11 days ang 2.9 billion. Kayang-kaya niya rin yan gawin kapag siya na ang nakaupo. So yan mga kababayan, takot na takot talaga sila na makaupo bilang presidente si Vice President Sara Duterte, mga ka-review natin. Hindi halata ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Aba, sila pa ngayon ang tinatakot ni VP Sara mga kababayan. Saan gagaling ang sinasabi ni Representative Zaldico mga ka-review natin? Saan po niya hinuhugot ito? Bakit ngayon ang pinalalabas nila? Tinatakot sila ni Vice President Sara Duterte. Nasaan ang pananakot dyan? Nagtatanong lang po, Congressman Zaldico, nasaan ang pananakot dito sa budget deliberation ni VP Sara? Kayo nga po itong, yung mga kongresista nga po, di ba? Ang tinatakot si VP Sara. Diba? Anong masasabi nyo dito sa sinasabi ni Zaldico mga kababayan? At eto pa. Ito pang sabi niya. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Nako. Nagpapatawa ka ba? Nagpapatawa ka ba, Zaldico? Si VP Sara patulingan ang nambubudol. Grabe naman ito. Mula sa speaking war on drugs, speaking good governance, speaking kontra sa korupsyon at ngayon, speaking sagot sa mga isyo. Malinaw na diversion tactic ang video message ni VP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapan sa mga tunay na isyong kinakaharap niya. Talaga lang Kung piki po yung kung pasensya na, waray-waray mga kabayan. Kung peke yung good governance, peking kontra korupsyon, mga kabayan, mas gugustuhin pa namin, na taong bayan na magkaroon ng peking ganon, na sinasabi mong war on drugs, good governance. Kasi at least ramdam po namin yung peking kontra droga, di ba? Good governance, meron mga proyektong ipinapakita kung sinasabi mong peke po yun, Congressman Zaldico. Baka ikaw hindi ka makapagpalabas ng ebidensya mo pag hinamapang ka ng peke, di ba, na sinasabi mo. Yan nga po sinasabi ko mga kababayan, kung peke po yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte, ako mismo personally mga kababayan, gugustuhin ko pang maging peke na lang. Kaysa kung ganitong harap-harapan po tayong niloloko, pinagsisinungalingan. Yun naman talaga ngayon di ba? Parang culture na po ng administrasyong ito ang magsinungaling. Di ba?
Dahil nga po dyan, na-mention natin yung administrasyon. Ito po ang administrasyon, mga kababayan. Mula po sa News 5, 10 hours ago, present si President Bongbong Marcos sa libreng concert sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Luwag City, Ilocos Norte ngayong Martes, September 10. Yan mga kababayan. Kasama niya si First Lady Aranita Marcos at kanilang mga anak. Idinaos ang concert bilang paggunita sa 107 birth anniversary ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. So ito po mga kababayan. Ayan o. Marami nga pong nag-comment dito mga ka-review natin. No? Sinasabi nila na grabe naman po. Natatapos pa lang po yung pagbaha. Natatapos pa lang po yung unos sa Luzon. Pero ito po ang first family. Masaya. Bakit pa palaging nauuso itong concert na ito? Mga kababayan, no? Nauuso po ang concert. Yan, mga karibin natin, sinishare ko lang po sa inyo. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. At sila po, Ginoong Pangulo, ang mga buhay na patotoo, buhay na saksi kung paano natin isinabuhay ang pamantayang ito. Ito rin po ang dahilan kung bakit tayo tumatayo ngayon, sapagkat hindi lang po dinudungisan at niyuyurakan ang ating pangalan at pagkatao, kung hindi higit po sa lahat, ang institusyon na minamahal nating lahat, ang institusyon ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Ginoong Pangulo, mayroon pong naninira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado, maging ang ating pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. At para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Unang paratang. So yan mga kababayan, ibig sabihin ay sinisigundahan ni Senator Villanueva yung sinasabi ni VP Sara na dalawa lang ang may hawak ng budget. Itong ang si Zaldico at si Speaker Martin. Nako. Po sa atin, Ginoong Pangulo, may kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po nating ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang firma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes, if there are technical difficulties, maybe we can suspend until it. Sapagkat ayaw po natin ng walang resibo at ayaw natin ng walang ebidensya. Session suspended for what? Comic Sans na ginamit. Ultimo po, si King of Comedy, Dolby, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na noong mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede bang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo,
Ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang Nako Sunwest po. Corporation. True or false? Ito Eto po na. ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Aray ko. Sagot? True. Mhm. True or false? Mali. Formally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. O, tingnan nyo na mga kababayan, di ba? O, di ba? Natanong po yan sa budget deliberation ni VP Sara na laptop. Ito rin palang hinayutak na ito ang may kagagawan. Ha? Kung bakit nagkaganyan-ganyan yung laptop. Tapos nagsisisi nyo kay Vice President Sara Duterte. Dito na magkakalaman ng baho, mga kababayan. Ha? Kasi akala siguro nila hindi lalabas, no? Ito nga ang problema sa atin, no? Kasi sila rin naman yung may capacity to run in the high position. Itong may mga negosyo, no? Kaya naghahalo-halo na po yung politika, negosyo, at kung ano-ano pa man, no? Kaya kung yung negosyo nila ay merong gagawing illegal, they can cover up. Diba? Yun talaga ang nangyayari sa totoong buhay, Kasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Yung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Sino ba kasi ang nag-appoint dyan, mga kababayan? No? Sino ba talaga ang nag-appoint dyan? Or for example, let's say, walang kinalaman dito ang presidente. Ha? Hindi ba nasisilip ng presidente ang mga ganitong klaseng tao? Personality? Background checking? Di ba? O, hindi ko sinasabi na yung presidente, magagalit naman yung mga ano nito. Pero, do you think lang mga kababayan, wala bang kinalaman ng presidente sa pag-a-appoint ng dito kay Saldico? Nagtatanong lang po mga kababayan. Wow, Mr. President, kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? So yan mga kababayan, palakpakan po natin si Senator Joel Villanueva. Napakagaling, napakatalino, napakatalas po ng pag-iisip. No, hindi gaya po ng ibang senador dyan. No, upo-upo lang, walang ginagawa. Kinakastigo na yung vice-presidente natin, wala pang ginagawa. Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ngayon
gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista at party list. Sagot? True or false? False. Mr. President, utang ng buhay kong ito ang pagiging miyembro ng Kamara de Representantes. Pero sa totoo lang, mga kababayan, di ba? Konti lang naman talaga, minamalit. Maliit lang naman talaga yung boto ninyo. Di ba? Yung mga kongresista. Dyan lang kayo sa distrito ninyo eh. Unlike sa mga senators, it is nationwide. Unlike the vice president, it is nationwide. No? Kaya lang naman kayo lumakas sa kongreso dahil nagsama-sama po kayo dyan. Marami kayo. Marami po kayong mga buhaya dyan eh. Diba? Kaya kayo lumakas dyan. Kaya kahit anong pagtatanggol ni BP Sara sa kanyang budget, hindi na nga pinagtanggol eh. Pinabayad na lang sa inyo. Pero gustong gusto nyo pa rin sumagot si BP Sara. Pinateterminate na po ni Congressman Marcoleta, pero ayaw nyo pa rin. Biruin mo, 3 lang yung gustong i-terminate na. At 40 plus yung gustong ipagpatuloy pa. Wag nyo na lang bigyan ng budget si BP Sara. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video ito at sa mga napag-usapan natin kanina or ipinakita ko kanina, no, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito. Alright, maraming salamat po.